So may nakita nga pala akong bagong motor sa Euro. So ito nga pala yung itsura nya. So samahan nyo ako, i-share ko sa inyo yung mga nabago dito sa motor na ito bukod sa pagiging FI nya. So i-share ko sa inyo yung mga idea or mga pagbabago. Nga pala yung Euro Viperman 150 2026 edition ng Euro motor. So ito yun, reviewin natin para sa inyo ang video na ito. Sa mga nagbabala kumuha ng ganitong motor, para i-share ko lang ito para magkaroon kayo ng idea. So ano-ano nga ba yung mga nabago sa kanya ngayong 2026 model ng Euro Viperman 150. Let's go! So ito nga pala yung bagong motor ng Euro na Viperman 150 FI. So yan. Yan yung sticker niya. So Stigo. Ang ganda ng pagkakagawa. So i-update ko kayo sa mga nangyari o pagbabago dito. So unahin na natin yung mga hindi na bago sa kanya. So ito pa rin yung switch niya. May passing pa rin. Ito kill switch sa headlight. Ito naman sa clutch, ganun pa rin. Sa master, ignition, telescopic. Yung size ng gulong, mags, muffler. Yung design ng tapalodo, at saka yung sa headlight, yung pa rin yung mga stock na dati. So ngayon ay FI, so marami na siyang binago. Ano yung unang binago sa kanya? Unahin natin dito sa brake system. So kung mapapansin nyo yung dati, may mga korte-korte pang style. Ito ngayon parang bilog na siya. Tapos may mga design na ganyan na. So same bracket pa rin siya. Yung preno. So ang binago lang sa kanya ay yung caliper design. Yung sa master same pa lang. Then dito naman sa likod parehas lang din ng size ng laki. So ang binago din sa kanya ay pinares doon sa harapan. Kulay black. Tapos bilog na rin sa kanya. Yan. Tapos yung sa design ng brake caliper same pa rin. Sa muffler same. So isang pinagkaiba nito ay yung design dito sa panel. So digital na siya. So sticker, mga binago sa kanya. Tapos isa pa sa mga binago sa kanya, itong design ng kanyang sprocket. So ang size ng kanyang sprocket ay 42. 42 na yung number ng kanyang sprocket. So 1642. So pinalit yung kanyang sprocket. So ibig sabihin pinabilis. So sa kambyuhan same pa rin. So yun lang ang mga binago sa kanya bukod sa pagiging FI. So sa FI naman ito nilagyan niya ng oxygen sensor, then yung nasa loob throttle body. Then ito lang ang dapat baguhin siguro sa design ni Euro kasi nandito yung kanyang ECU. So dapat itago niya yung ECU, ilagay niya dun sa taas or dito sa mahirap makita. So ito medyo open yung ECU niya. Pag natanggal yung tornilyo, open na yung ECU. So madali na siyang ma-access. So yan, yun. Dapat yun ang baguhin. So same system naman siya ng cambio. 1 down, 4 up pa rin naman siya. So yung ganyan ang update. FI na siya, kaya lang yung kanyang cooling system ay wala pa rin siyang liquid cooled. So hangin pa rin, air cooled pa rin siya. So yun ang kanyang dapat i-improve pa rin. Kailangan kaya gagawin ni Euro na naging liquid cooled na ang kanyang FI na design. So ito yun, same lang din yung size ng mga gulong yan. Tapos sa tail light same lang din, nandito pa rin yung signal light nya. Yun. So bago nyo ilabas sa kasa, i-check nyo muna yung clearance ng yung kadena. So napakatigas nya, no. Yan, delikado yung kadena na yan. Masisira agad yung transmission bearing nyo kasi batak na yung kadena. Yan. Yun ang mga dapat nyong baguhin. So ito na nga pala yung fuse. Yan.
Dito na rin nakalagay yung mga fuse niya sa gilid. Yan, 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 yan. Nandiyan lang yan. Nakalagay lang yan dyan. Siguro nahugot lang.